Ngayon, sa panahon nating tayo ay may maraming bawal. Kaya nga mga iba tao, ayaw pumunta sila sa doktor dahil binabawal lahat. Doctor will say, do not eat this one, do not drink that one. So ayaw nila pumunta sa doktor. Mga kapatid, tayo, sinabi ko maraming beses dito, we are composed of body and soul, kaluluwa at katawan. Ang bilang katawan o physical, kailangan nating ng physical ng pagkain upang mabuhay. If we do not eat whole day, nagugutom tayo. Walang enerhiya. Bukod sa regular na ehersisyo, kailangan din nating ng diet. Bukod sa exercise at diet, kailangan din nating ng sapat na pahinga. Kaya nga, kailangan nating 8 hours matulog. Ito ang tinatawag nating self-care. Kung masama ang pakiramdam natin, mapag-check up tayo. So on, so forth. Basta, we are very concerned sa katawang natin. We are concerned about our physical. Kung ang katawang ay napakahalaga, maaari tayong gumastos ng pera, mapag-alagaan ito. Paano ang ating kaluluwa? If we can spend money to take care of ourselves, our physical body, paano ang kaluluwa natin? How about our soul? Dahil we are composed of body and soul. Hindi pwede ay concentrate lang sa katawan natin at i-neglect ang kaluluwa natin. Kung alagaan nating mabuting ang ating katawan, kailangan din ng ating kaluluwa ng alagaang mabuti. It is, we call, balance of life. Balance. Balance between physical and spiritual. Balance between body and soul. Balance between kaluluwa at katawan. Hindi pwede i-take care yung isang pababayaan. Alam ni Jesus ang pangangailangan ng mga tao, kaya inialay niya ang sarili bilang pagkain para sa kanilang kaluluwa. Pagkain para sa ating lahat, kaluluwa natin. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman. Ang mga tao ay tumugon sa sabi ni Jesus, paano niya ibibigay sa ating ang kanyang katawan? Parang makakain. Parang karnibal, no? Parang aswan. Pero Jesus did not refer to sa physical na pagkain, physical ng katawan niya. Pero Jesus referred to spiritual na pagkain.
Hindi katulad ninuno ninyo, mga magulang ninyo, kumain ng manang mula sa langit. Sila'y kumain at sila'y patay. Ito ang pagkain bibigay ko sa inyo ay iba. Ito ay iba. Kaya nga mga kapatid, sila mga Pariseo, ang iisip ng mga Pariseo ay higil sa physical at hindi sa spiritual. Ngunit hindi sila naunawaan na ang sinabi ni Jesus ay tumutukoy sa spiritual na pagkain, hindi lang physical. Ang kumain ang aking laman at umiinom ang aking dugo ay mananatili sa akin at ako sa kanya. Ito po may connection, may ugnayan tayo bilang individual kay Jesus dahil tayo ay magsalo-salo. May bahagi tayo sa katawang ni Kristo. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ang aking dugo ay nananahan sa aking at ako sa kanya. If you eat and drink my body and my blood, you remain with me. Kung hindi, you will not remain with me. If you drink and if you eat, you will remain with me. Yung ang sinabi ni Jesus, kung hindi, walang bahagi sa akin. Out ka. Pero kung ikaw, you drink my body and drink my blood and eat my body, you stay with me. You remain with me. You part of me. Pero kung hindi, you are not part of me. So mga kapatid, bilang mga Katoliko tayo, ay mga Eucharistikang tao. We are the Eucharistic people. Dahil iisang ang tinapay at iisang kalis bilang simbolo of belongingness to Jesus at belongingness to each other. Kaya mga kapatid, Eucharistia that we celebrate every day, it is a thanksgiving. Eucharistia, ibig sabihin, thanksgiving. Araw-araw tayo'y mapasalamat sa Diyos, mapasalamat sa Panginoong Yesus dahil ibinigay niya sa ating ang pagtunay ng pagkain. Yung mga kapatid, nalulungkot maraming tao, sila ay focus lang Biblia ng Biblia. Pero alam niyo, Jesus never tell people or His disciples, "Oh, Pedro, write my Bible." Jesus never say that. Pero Jesus tell them, when you do this, Eucharistia, in remembrance of me. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa ating tuwing celebration ng Eucharistia celebration, tayo alaala. Remember Jesus. How Jesus sacrificed Himself to be the bread of life. Hindi lang katawang natin, hindi lang kailangan physical natin, pero sa kaluluwa natin. Kaya mga kapatid, seryoso tayo sa pananampalataya natin bilang isang Katoliko. Ang Katoliko, ang sentro ng buhay natin, sentro ng pananampalataya natin ay Eucharistia. Hindi lamang sa Biblia.
Eucharistia at Magisterium. Huwag nakalimutan yan. Meron tayong bago ng Pope, our leader. We have to obey ang leaders natin. Katulad mang disipulo ni Kristo, magsunod sa Kanya. So mga kapatid, ngayon po, 6 ng araw ng nobena natin. Let us ask the Lord, let us ask the intercession of our Blessed Mother. Pray for us. Magiging mabuting isang Katoliko. Matatag at malakas ang pananampalataya bilang isang Katoliko. Sana tayong lahat, mga kapatid, we are blessed, we are graced, we are sustained by the Eucharistia that we celebrate araw-araw. Amen.